Amen. Praise the Lord. Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least isa o dalawang tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Mabuti ang ating Panginoon. Maraming mga bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kung marami mang mga bagay na kung saan nagpapalungkot sa iyo ngayon o mga bagay na kung saan tila baga nag-i-irritate sa iyo o kaya mga bagay na kung saan nagbibigay sa iyo ng hopeless na pakiramdam, tandaan mo mas maraming bagay na dapat kang ipagpasalamat sa Panginoon. Titignan mo lang yung buhay mo na kung saan humihinga ka pa ngayong araw na ito. Titingin ka lang sa paligid mo na kung saan nag-i-exist pa ngayong araw na ito at higit sa lahat, titingin tayo sa Panginoon na may pananampalataya, na may Diyos pa rin tayong masasamba at malalapitan. Kung wala ka maisip pa na ipagpapasalamat sa Panginoon ngayong araw nito, napakaraming ipagpapasalamat sa Panginoon. Napakarami. At tignan mo yung katabi mo ngayon, dahil buhay pa siya, ipagpasalamat po rin sa Panginoon. Dahil humihinga pa, buhay pa yung mga katabi natin ngayon. So nagsasabi lamang yan, nagpapahiwatig lamang yan na mas maraming mga bagay na ipagpapasalamat tayo sa Panginoon kesa sa mga bagay na ikalulungkot natin sa ating buhay. So tayo po ngayon ay nasa third installment po ng ating brand new series ngayong buwan ng August. May 5 Sundays po tayo dito kaya alam niyo po, napaka-exciting na itong mga pag-uusapan natin ngayon. Napaka-life-changing na itong pag-uusapan natin ngayon. And I hope na sa mga previous na mga pinag-usapan natin ay pinagpala tayo ng Panginoon, natututo tayo at higit sa lahat, tayo po ay nababago. Let's get started. Alam niyo po may mga assignments ang Diyos na mas malaki kaysa sa kakayahan natin. Ulitin ko po. May mga assignments ang Diyos sa buhay natin na mas malaki kaysa kakayahan natin. Kung gusto mo talagang magtagumpay sa buhay na ito, kinakailangan hahanap ka ng isang bagay na mas malaki sa'yo. Ika nga. Ibig sabihin, hindi yung pangkaraniwang ginagawa mo. All successful people, remember this, may mga na-accomplish sila na kung saan mas malaki kaysa sa kanila. Ibig sabihin, hindi ito pangkaraniwan sa kanila. Outside ito ng kanilang comfort zone. Kaya nga, may mga assignments ng Diyos na mas malaki kaysa sa kakayahan natin. Maaaring ang assignment mo ngayon ay mag-lead ng church. Hindi natin alam kung isa ka sa mga panibagong magli-lead ng Amazing Hope dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kasi for the past 5 years, so magpa 5 years na, ang church po natin ay really parang kabuti na nagsusulputan kung saan-saan. At ang mga susunod din na pinagpipray natin ay patuloy tayong mag-expand sa iba't ibang parte ng daigdig. Kaya lang nung binigay sa akin ni Lord yung vision na yon, hindi po siya madali. Kasi isang simbahan nga lang mahirap, tapos maglilid ka pa na mahigit na 50, mahigit na 100 na simbahan. O mahigit na hindi natin alam kung papaabutin ito ng Panginoon. Pero naniniwala ako, mas dadami pa ito na napakarami. Pero akala ko ba isang simbahan napakagastos, lalo na sa ganitong klase, operation lang natin, super talaga, super laki. Ng operation natin, hindi lalo na yung kabuuan ng Amazing Home. Paano, ano ang gagawin natin? I don't know kung ano yung assignment mo ngayon. Mag-lead ng church, mag-disciple ng tao, mag-raise ng iyong mga anak, i-restore ang family, magtayo ng ministry, magtayo ng negosyo, o maging faithful sa gitna ng matinding pagsubok. Alam mo sa mga assignments na yan, minsan sa umpisa excited tayo. Pero habang tumatagal, nare-realize natin, alam mo yun, parang, hindi ko yata kaya to. Ang bigat pala nito. Nakaka-excite lang sa una. Baka maging miyembro ko ng Intro Boys dito, Lord. Baka puro umpisa lang to. Lord, ang bigat pala nito, Panginoon. Alam niyo po, ganito rin ang nangyari
At ganito rin ang naramdaman ni Zerubbabel. Pagkatapos po ng exile sa Babylon, pagkatapos ng pagkatapon ng ilang mga Hudyo sa Babylon, inatasan siya ng Diyos na itayo muli ang templo sa Jerusalem after nitong mawasak. Pero dahil sa matinding opposition, discouragement, and even kakulangan ng resources, huminto ngayon yung proyekto niya na umpisahan na eh. Kaya lang huminto yung project ng 16 na taon. 16 years. Kasi nga, ang bigat pala nito. Ito yung sinasabi natin eh. Yung parang sa umpisa, excited tayo, pero kinalaunan, naisip mo, pambira, hindi ko yata kakayanin to ngayon. Ang bigat pala nito. So si Zerubbabel, dumating yung mga oppositions, nakaramdam siya ng matinding discouragement, internally and even externally. Nakita niya yung kakulangan na ng resources. So biglang nahinto ngayon yung project na pinapagawa ng Panginoon sa kanya for 16 years. So humanly speaking, impossible na ito na matapos. Pero hindi nagbigay ang Diyos. Ito matindi. Pag hinto niya ng 16 years, hindi nagbigay ang Diyos ng panibagong strategy. Hindi siya nagbigay ng maraming workers. Hindi siya nagbigay ng napakalaking budget. Kulang nga ng resources, so dapat budget ang ano nito. Ang solusyon agad dito. Kinukulang tayo ng tao, nadi-discourage yung tao. Dapat salpakan mo ko, Lord, na napakaraming tao dito. Hindi agad ganun ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo binigay ni Lord? Message. Sabi nga po natin, message. Nagbigay si Lord sa kanya ng mensahe. Ano tong mensaheng ito? Ito yung text natin ngayon. I want you to open your Bible with me in Zechariah chapter 4, verse 6. Zechariah chapter 4, verse 6. Then he said to me. Importante balik ulit tayo. Bago itong then he said to me, ano nararamdaman niya? Nararamdaman niya? Discouragement. Ano nakikita niya? Lack of resources. Ano meron sa paligid niya? Opposition. So parang imposible na ituloy pa ito kasi total naman na binbin na ito for 16 years eh. So nakakaramdam siya na napakabigat na pakiramdam, napakabigat na responsibility dito. Ano nangyari? Then he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of armies. So join me in our message today, entitled From Self to Spirit. From self to spirit. Sabi nga po natin, spirit. From self to spirit, depending on the spirit, not on self. Paano tayo didepende sa spirit at hindi sa ating sarili? At ano ba itong sinasabi na not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord? Bago pa akong Christian, napapakinggan ko na ito eh. Lagi itong binabanggit. So today, pigain natin ito. Squeeze natin ito. Pagsalu-saluhan natin ito. Because I believe, nakakausapin tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Sino po sa inyo ngayon ang ready at excited na matuto, mabago, at pagpalain ng Panginoon? Magsabi po ng malakas na Amen. How can ordinary people accomplish extraordinary assignments from God? Paano nagagawa ng ordinaryong tao ang extraordinary na assignments na ibinibigay ng Diyos? Lord, paano ko po ito gagawin? Hindi naman ako, sabi ko nga, Lord, hindi naman ako graduate, Lord, sa napakagandang eskwelahan. Lord, napag-iwanan po ako, Lord. Mas marami akong ipinasok sa mall, sa inuman, Lord, kaysa sa eskwelahan. Lord, paano po ako makakahabol dito? Paano ako magliliit? Paano mangyayari ito? Itong vision na ito. Yung panawagan mo sa akin, ganito lang ako, Panginoon. So yun din ang nangyari sa akin. Still, not by might, nor by power,
but by my Spirit, says the Lord. So paano nagagawa ng isang ordinaryong tao na katulad ko at katulad mo ang isang extraordinary na assignment o mga extraordinary assignments na mas malaki kaysa sa'yo, mas malaki kaysa sa kapangyarihan mo, mas malaki kaysa sa lakas mo, mas malaki kaysa sa abilidad mo? Paano nagagawa? Paano nangyayari ito? Number 1, reject self-dependence. Para mapangyari yung extraordinary na assignment at magawa ito ng isang ordinaryong tao lamang, kung nakikita mo, mabigat, Lord parang hindi ko yata kaya. Kasi ganito lang background ko. O kaya kapos naman talaga ako. O kaya naman limitado talaga ako, Panginoon. Ganito yung pamilya ko. Ganito yung estado ng buhay ko. Ganito yung pangangatawan ko. Tigilan mo na yan. Ang kailangan mo lang gawin. Kasi kaya hindi natin maumpisahan. Bakit? Nakikita natin, kulang ako. Hindi ako magaling mag-Tagalog, hindi ako magaling mag-English, hindi ako magaling nito, hindi ako matangkad, hindi ako maliit, hindi ako maputi, hindi ako maitim. So lahat na ng kakulangan natin, nakita na natin, paano ako magsisimula ngayon? May mga oppositions, may mga nagdi-discourage sa akin, laki lamang ako sa ganitong lugar, paano ka magsisimula? Tapos naman talaga yung sarili natin. Kulang naman talaga. Kaya ang una mong gagawin, reject self-dependence, not by might, sinabi ni Lord. This is the word of the Lord to Zerubbabel na nadi-discourage. This is the word of the Lord kay Zerubbabel na kung saan may opposition. This is the word of the Lord kay Zerubbabel na kulang ang resources. Ano yon? I-reject mo yung self-dependence. Sabi niya dito, not by might nor by power. Alam niyo po ang ibig sabihin ng self-dependence or self-reliance. Ito yung pagsandal natin sa sarili nating kakayahan. Ito yung pagsandal natin sa sarili nating kapangyarihan. Pagsandal sa sariling desisyon, pagsandal sa sariling lakas, pagsandal sa sariling resources sa halip na umasa sa tulong o approval o suporta ng ibang tao o kaya higit sa lahat ng Diyos. Kaya nga, ito maganda dito. Alam niyo po ba that God begins His message with 2 negatives in this verse? Nagsimula siya sa 2 negatives. Ano yon? Not by might. Pangalawa, not by power. Yung word po na might in Hebrew, ang ibig sabihin niyan, military strength. Ibig sabihin niyan, so, not by military strength, not by wealth. Ang ibig sabihin nitong Hebrew word dito, resources, influence, human capability. So, not by resources, not by influence, not by human capability. So ang unang salita na negative dito ay tumutukoy sa human resources, lakas ng hukbo, kayamanan, influence, kakayahan, resources. So dinidescribe nito yung external resources na pinagkakatiwalaan at sinasandal ng tao. Hindi daw dun. Sabi ni Lord, pangalawa na negative na sinabi dito ng Panginoon, not by power. So yung word na power dito, it means sa Hebrew, physical strength, personal ability, vigor, human energy. Ito naman po yung tumutukoy sa personal strength. Yung kanina, ano po yung pinatutukuyan niya? Ito yung mga inaasahan natin sa ibang tao, external resources. Yung pangalawa naman, human strength. Hindi daw doon. Kung pagsasamahin natin itong dalawang ito, these words encompass every form of human confidence. Ibig sabihin, itong dalawang ito, sinasabi lang sa atin, kaya ako magiging confident kasi may external resources ako. Ibig sabihin, maraming magbibigay sa akin, maraming magpapautang sa akin, maraming gagawa nito. Kapag wala na, hindi ko na kaya. Pangalawa naman, pag nawala yun, mawawala na yung confidence ko.
Pangalawa naman, kapag hindi na ako sobrang talino, kapag hindi ko na alam yung bagay na ito, kapag limitado na ako, magagawa ko ito. Pero kapag wala, atras na ako, ayawan na. So dito sinasabi ng Panginoon, sa madaling salita, yung external resources at internal strength, hindi yan ang gagamitin mo. Kasi wala ka nga eh. Napansin niyo po, karamihan ng mga tao, kaya hindi makapagsimula at hindi makatapos, ang hinahanap niya yung wala siya. Paano ka magbe-breakthrough? Ang hinahanap mo yung wala ka. Ngayon, tinitignan natin sa ibang tao yung bagay na yon. Kasi meron siyang ganito, meron siyang resources, kasi meron siyang ganitong klaseng pagmumuka, meron siyang ganitong klaseng damit, meron siyang ganitong klaseng family. Hinahanap natin ngayon yung wala tayo. Paano ka magsisimula? Paano breakthrough? Sina Moses at mga kasama niya. Paano nahati yung dagat? Binuldoser na po ba yung dagat? Hindi. Ano ba yung hawak niya? Tungkod. Kung gusto mong breakthrough, hanapin mo yung binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi kung titingin ka lang ng titingin, sa ibang tao, tinignan mo yung strength niya, tama, malakas talaga siya. Bi-breakthrough yan taong yan kasi ginamit niya yung strength niya. E ditignan mo rin yung gift, yung strength na binigay sa'yo ng Panginoon. Nakuha po natin yun kasi kung titignan mo lang yung meron sa ibang tao at wala ka, madi-discourage ka. Pero kapag tinignan mo kung ano yung ibinigay sa'yo ng Panginoon, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung ano ang merong word sa'yo ng Panginoon, doon ka magtatagumpay. Meron ng iba na wala ka. Pero meron ka na wala sila. Ay di gamitin mo yung meron ka. Naunawaan po natin yon kasi tiyak yan, hindi lang naman sila pinagpala ng Panginoon, ikaw din pinagpala ka naman ni Lord ah. Alam niyo po, God is not saying, dito sa passage na ito, na not by might, nor by power, na hindi na tama yung mga leadership skills. Yung mga pinag-aaralan natin sa eskwelahan, hindi na tama yung planning, hindi na tama yung alam niyo po yun, yung pag-exert ng effort. Walang sinasabi ditong gano'n ng Panginoon. Kasi kung mali ito, sana hindi na rin ako nag-aaral. Gastos-gastos pa ako dito. Ang dami-dami pang librong pinagbibili. Hanggang ngayon, halos di pa rin ako humihinto. Grabe, katatapos ko po ng 2 araw na AI masterclass ko. Ano ba to? Parang minsan, alam mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Okay pa ba ako? Normal pa ba akong tao? Dapat tapos na ako dito ah. Ang dami ko ng doctorate. Presidente na ako ng Bible School. Kung ano-ano na nakuha kong diploma dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, tapos ginagawa ko pa, ano ba to? Sabi kong gano'n, ba't parang, alam mo po, dumadating yung panahon, na parang kinakapos pa rin pala. Walang sinasabi dito ang Panginoon, ulitin ko na bawal yun. Tuloy mo yung pag-aaral mo. Tuloy mo yung training mo. Pero walang sinasabi dito ng Panginoon na bawal yan. Hindi sinasabing mali ang pagiging talented. Hindi sinasabing mali ang pagiging educated. Hindi sinasabing mali ang pagiging hardworking. Rather, God is declaring that they are insufficient. Insufficient itong mga bagay na kung saan nakukuha natin sa mundo to accomplish supernatural assignments. Alam niyo po, dumating yung panahon, merong mga transitions na nangyayari sa church. Hirap na hirap ako kung ano nang ginagawa ko. Kasi, doktor nga eh. So, dinudoktor ko rin ministry na minsan. Lord, ano ba to? Dami strategy, ganyan. Mamaya dyan, parang kinakapos na ako. Hindi na kayang arukin ng utak ko yung mga nangyayari. Paano mag-i-expand to ng ganito yung resources? Paano mag-i-expand tong ministry ng ganito yung resources? Ano mangyayari? Kinakapos ka, tapos sabay titingin ka sa diploma mo, pambihira, may Harvard, may Europe, ganda, may course ako may natapos ako sa management sa ibang bansa, grabe, daming natapos. Parang sasabihin sa ng Panginoon, anyari. Hindi masama yon, but they are insufficient.
Kaya nga po ngayon, ngayong araw na ito, actually simula po ng ating 21 days na daily devotion challenge. Nuna ko po yung mga leaders natin, why? Asa ka sa sarili mong lakas, they are insufficient, paniwala ka. Madami ka nang tinapos, nako, maniwala ka. Darating ang panahon, katulad ko, kasabi mo, yun na yun. Kulang, Lord. Kasi hindi natin ma-accomplish sa natural na kapamaraanan ang isang supernatural na assignment. So sinasabi ng Diyos dito, hindi sapat ang mga iyon para gawin ang supernatural na gawain ng Diyos. So the temple would not be completed because Zerubbabel possessed impressive leadership. Hindi siya matatapos. Kahit may corona ka, kahit hari ka, hindi mo matatapos yan. Kahit may authority ka, hindi mo matatapos yan. Matatapos ito dahil kikilos ang Diyos, sinasabi sa kanya ni Lord. Hindi matatapos yan dahil kikilos ka lang. Kailangan mong kumilos, pero kapag kumikilos ka na walang kilos si Lord, walang galaw na mangyayari. So ang pinakamalaking hadlang sa ministry, listen to this very carefully. Ang pinakamalaking hadlang sa ministry ay hindi talent. Hindi kakulangan ng talent. Not even weakness. Kundi sobrang tiwala sa sarili. Sobrang tiwala sa sarili. Alam niyo po, may isang taong gustong ilawan ang buong barangay nila. Gamit po yung flashlights niya. Gusto niyang ilawan buong barangay. Kahit yung di ba, sabihin na natin kahit sa maliit lang na barangay flashlight gagamitin mo. Pero gusto niya, napaka-pure ng kanyang intensyon. Gusto niyang ilawan ng kanyang buong barangay na lagi na lang walang ilaw o madalas na brown out. Alam niyo po, maganda po ang flashlight. Useful po ang flashlight. Pero hindi siya ginawa para mag-supply ng kuryente sa buong community. Ganon din po sa talent natin. Useful siya. Pero hindi sapat para gawin ang gawain ng Diyos. Yung divine assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya sinabi po ni Charles Spurgeon, it is not our littleness that hinders Christ. Ulitin ko po. It is not our littleness that hinders Christ, but our bigness. It is not our weakness that hinders Christ. It is our strength. Minsan, alam niyo po, hinahayaan ng Diyos na maubos ang self-confidence natin para matuto tayong umasa sa Kanya. Yung panahon na wala na maibigay yung diploma ko, wala na akong mahugot. Na kahit na ano pang gamit mo ng AI, walang magagawa. Darating ang panahon, hahayaan ng Panginoon na maubos yung self-confidence natin para matutuhan natin umasa sa Diyos na mas matalino kaysa AI. Sa Diyos na mas matalino kaysa sa teacher mo. Sa Diyos na mas matalino at mas malakas kaysa sa'yo. Dahil alam niya, malakas ka. Sige na, malakas ka, matalino ang ibang tao, pero wala nang lalakas at tatalino sa ating Panginoon. Kaya not by might, nor by power, sinabi ng Panginoon. Come on! Tanungin natin ang ating sarili, mas nagtitiwala ba ako sa experience ko o sa prayer? Mas umaasa ba ako sa strategy kaysa sa spirit? Mas confident ba ako sa preparation ko kaysa presence ng Diyos? Tandaan, kapag puno tayo ng sarili, walang puwang ang Diyos para kumilos. Kasi puno ka na eh. Sabihin ni Lord, kaya mo na pala eh, di gawin mo. Kaya mo na pala eh, di subukan mo. Nagawin. Kaya lang, human strength cannot accomplish extraordinary assignment. Kasi nga, mas malaki sa atin eh. Limbawa, magtatayo ka ng negosyo, hindi mo na pa nagagawa pa yan. Mas malaki kaysa sa'yo yan. Maglilingkod ka, magdi-disciple ka, hindi mo pa naman nagagawa. Mas malaki sa'yo yan. Pero yun ang tunay na tagumpay. Lumabas ka ng comfort zone mo. Hindi ka magtatagumpay sa comfort zone mo. Kaya ganun ang Panginoon. Kaya inalabas niya tayo dyan. Hindi niya tayo pinaglalaruan. Gusto niya tayo magtagumpay.
Gusto niyang maranasan natin yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan sa ating buhay. Sino po sa dito, aamin ka? Gusto mong makaranas ngayon na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo? Amen po ba? Meron ka bang mga bagay na pinagpipray ngayon, next week, sa taon na ito, at even sa susunod na taon na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo na gusto mong maranasan? Lahat nga po nang meron ka ng prayer, magsabi ng amen. Oh. Eh di mas malaki kaysa sa'yo. Hindi mo pa naranasan yung ganitong bahay, ganitong klaseng finances. Hindi mo pa naranasan yung ganitong klaseng accomplishment, eh di mas malaki kaysa sa yan ngayon. Paano mo a-accomplish yan ngayon? Kaya nga, ang gagawin mo, i-reject mo yung self-confidence. Kasi pag tinignan mo lang yung sarili mo, aatras ka na talaga. Kasi ulitin ko, kapag punong-puno na tayo sa sarili natin, tila baga parang wala ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Hindi na natin binibigyan ng puwang si Lord. Eh bakit? Puno na tayo eh. Sabi ni Lord, pinuno mo na sarili mo ng sarili mo eh. Ayaw mo na pala akong pakilusin eh. Remember that the strongest believer is not the one who thinks he is strong. It is the one who knows he desperately needs God. Yan ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas na mananampalataya ay hindi yung taong tingin niya sa sarili niya napakalakas, kundi yung isang tao na tingin niya na malinaw sa kanya na kailangan ko ng tulong ng Diyos. So how can ordinary people accomplish extraordinary assignments from God? Number 1, unang-una ito, reject self-confidence. Reject self-reliance. Number 2, eto, paano maa-accomplish ng isang ordinaryong tao lamang na katulad ko at katulad mo ang isang extraordinary na assignment? Number 2, rely on the Spirit. Sabi nga po natin, Spirit. Etong ganda nito. Tingnan niyo po. Di ba yung una, not by might, dalawa negative, sinimulan ng Panginoon eh. Not by might, not by power. Sabing ganon. So kapag na-discourage na si Rubabel sa may opposition na nararanasan na si Rubabel, sa may nakakakita ng lack of resources na si Rubabel, anong diskarte? Sabi ni Lord, not by might nor by power. Tigilan mo masa sa sarili mo, kaya ka tumatagal eh. Kaya naabot ng 16 years. So makikita mo lagi, kulang ka, kapos ka. Because you're always relying on yourself. Extraordinary nga yung gagawin mo. Sinasabi dito ng Panginoon. Pangalawa, rely on the Spirit, not by might nor by power, but by my Spirit. Ang ganda nito. Alam niyo po ba, pwede naman sabihin dito na, but by Jehovah Jireh, but by Jehovah Rapha, but by El Shaddai, but by the Almighty God. Pero sinabi dito, but by my Spirit, sadya to. Kung bakit yun ang inilagay dito. But by my Spirit, alam niyo po ba yung word na Spirit in Hebrew, ang ibig sabihin nito, breath, wind. So ang salitang ito ay nangangahulugan. Nang ibig sabihin, hindi mo, parang ganito hindi mo nakikita yung hangin. Pero, nakikita mo ang epekto nito. Parang kanina, medyo umaaraw-araw na ngayon. Pero alam niyo po ba, bago dumating si hanging amihan, yung malamig, umiihip na naman si hanging habagat. Huwag naman sana, pero natural naman nangyayari ito. So, this week na naman, mag-uulan na naman kahit paano, may habagat. Humahangin na naman siya. Tapunta na naman sa atin tong habagat. Makikita po natin, ang nakikita lang natin yung epekto niya. Kasi may naigagalaw na mga bagay eh. Pero hindi natin nakikita ano yung tumatama dito. Ito rin sinabi dito, not by might nor by power, but by my Spirit. By my Spirit? Alam niyo po, ganun din ang Holy Spirit. Kasi hindi siya laging nakikita. Pero kitang-kita yung bunga ng kanyang pagkilos. Ulitin ko, hindi siya laging nakikita,
Pero kitang-kita yung bunga ng kanyang pagkilos. Pansinin mo ang sinabi ng Panginoon dito, may spirit. Sabi nga po natin, may spirit. Alam niyo po, lahat po ng dakilang lingkod ng Diyos ay nagiging effective dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Lahat ng mga spiritual giants, nagiging effective sila dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Alam niyo po, sa totoo lang, iba-iba ang assignment. Iba-iba ang assignment nila, pero iisa ang source ng power. For example, si Bezalel to build the tabernacle in Exodus chapter 31. Siya magbibuild ng tabernacle eh. Si Gideon to deliver Israel sa book of Judges chapter 6. Si David to lead God's people. Naglilid lang siya ng tupa. Dati, literal na tupa. Ngayon, pambihira, isang bansa na. The apostles to proclaim the gospel. So the assignment changes. Pansinin nyo, but the source never does. Pwedeng nag-iiba yung assignments natin. Magkakaiba tayo ng assignments. Pwede yung katabi mo, iba yung assignment niya na napakatindi. Pero huwag mong kakalimutan, yung source hindi nag-iiba. Kaya sila nagtatagumpay. Kasi malinaw sa kanila yung source na ito. Ano yon? Not by might nor by power, but by my spirit, ruwa. Sa Hebrew. Hindi mo nakikita. Kinig kang maigi dito. Hindi mo man nakikita ang Holy Spirit, pero kapag umasa ka sa Kanya, makikita mo ang kapangyarihan niya, makikita mo ang resulta, makikita mo ang kagalingan, makikita mo ang lakas, makikita mo ang provision, kasi umasa ka sa Diyos na hindi nakikita, pero naniniwala ka. Di ba yun ay pananampalataya? Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Importante dito yung pananampalataya. Alam niyo po, ang bangka ay walang kakayahan na gumawa ng hangin. Trabaho lang po nito ay itaas yung kanyang layag. Kapag umihip po yung hangin, kusang aandar yung bangkang ito. Ganito rin po sa buhay ng Kristiyano. Believers cannot manufacture spiritual power. Ulitin ko po, believers cannot manufacture spiritual power. We simply surrender ourselves to the Holy Spirit. Kaya po sinabi ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. Nung batang mananampalataya pa lang po ako, madalas binabanggit ito ng pastor ko kasi siya po ay missiologist. Ibig sabihin, mga scholar yon pagdating sa missions. Sinasabi niya madalas to, kinukote niya ito si Hudson Taylor, na isa din missionary. Sinabi niya, God's work done in God's way will never lack God's supply. Kapag ginawa mo yung kapamaraanan ng Panginoon, hindi mawawala yung provision ng Panginoon. Because, tandaan natin, kapag ito ay God's will, if it is God's will, it is God's will. Kapag kalooban ng Panginoon itong ginagawa, siya rin. Pansinin niyo po, kapag proyekto ng Diyos, i-finance niya yan. Umpisa pa lang po, naniniwala ako na kapag proyekto to ni Lord, i-finance na yan. Not by might, nor by power. Ikaw kulang ka. Ikaw kapos ka ng ganyan. Ikaw wala kang kakayahan ng ganyan. Pero not by might nor by power, but by my spirit. Pananampalataya. Kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka sa kilos niya. Nakikita mo yung kilos niya at alam mo, kikilos ang ating Panginoon. Yun yung sinasabi dito na mag-rely tayo sa Spirit. Sabi nga po ulit natin, Spirit. Kasi hindi mo nakikita pero naniniwala ka. Hindi mo alam, every time na ginagawa mo yun, nagre-rely ka sa Holy Spirit kasi hindi mo nakikita pero naniniwala ka, yung faith mo pala, umaangat. Tumitibay na yung pananampalataya mo. So hindi tayo ang gumagawa ng power. Ang trabaho natin ay mag-surrender. Sabihin nga po natin, surrender. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng kapangyarihan because He is the source of power. Kaya nga po sinabi sa Acts 1:8, but you shall receive power. Sabi nga po ulit natin, power.
But you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Yun yung mga apostles. Paano maaabot yung ends of the earth nang sila-sila lang? Napansin po natin, ilan lang sila. Paano naging ganito kalaki ang Christianity? Na nagsimula sa napakaliit na bansa. Paano nangyari yon? Not by might, nor by power. Sabi nila, but by my Spirit. So bago ka mag-preach, pray. Bago ka mag-lead, depend on God. Bago ka gumawa ng decision, seek the Holy Spirit. Huwag mo lang hilingin na i-bless ka ng Diyos sa plano mo. Hayaan mong siya ang mag-lead sa plano mo. Because dependence upon the Holy Spirit should become your daily lifestyle, not your emergency response. Ulitin ko po. Dependence upon the Holy Spirit should be your daily lifestyle, not your emergency response. Dapat araw-araw. Kung kinakailangan para kang isang bangka na kung saan nangangailangan ng hangin. Hindi mo sinasabi na, huwag ka na umihip ngayon. Parang yung isang hangin na kung saan, wala mo nang hangin ngayon, wala mo nang hininga ngayon, wala mo nang air ngayon. Kailangan natin yan para huminga tayo. Hindi natin sinasabi na, mamaya ka na, mamaya na ako hihinga. Minto ka muna 24 hours. Hindi mo gagawin yon. Kaya kapag kinakapos ka ng huminga, kailangan ng oxygen. Ganon din ang Holy Spirit. Hindi mo sasabihin na mamaya ka na, bukas ka na. Ang ibig sabihin nga ng Holy Spirit, di ba, sabi ni Jesus Christ, Parakletos. Ibig sabihin, alongside with us. Hindi pwedeng iniiwan ang banal na Spirito. Kasi pag iniwan mo ang banal na Spirito, iniwan mo ang Diyos. Hindi mo siya nakikita, pero naniniwala ka, that's faith. You shall receive power when the Holy Spirit comes on you. So dependence upon the Holy Spirit, again, dapat daily lifestyle siya at hindi emergency response. So how can ordinary people accomplish extraordinary assignment? Especially from God. Number 2, rely on the Spirit. Sabi nga po natin, Spirit. Pangatlo, and definitely not the least, remember God's supremacy. Remember God's supremacy. Kaya sinabi dito sa text natin ngayon, not by might, nor by power, but by my Spirit. Hindi doon natapos Tingnan niyo po. Says the Lord of armies. Says the Lord of armies. Galing, no? Not by might, nor by power, but by my, sinabi doon, Spirit, says the Lord of armies. Ang ganda ng pagkasunod-sunod niya. Pag sinabing supremacy, God's supremacy, ibig sabihin, ang Diyos ang may pinakamataas na kapangyarihan. Alalahanin mo lagi, ito makinig ka maigi dito, napaka-life-changing nito. Kapag may mga extraordinary na gagawin ka na beyond your capability o higit kaysa sayo, ikaw na ordinaryong tao, gagawa ng isang extraordinary na bagay na hindi mo pa nararanasan sa buhay, pero kailangan mong gawin. At kailangan mangyari sa buhay mo. Remember God's supremacy. Ibig sabihin, alalahanin mo, si Lord ang may pinakamataas na kapangyarihan. Siya ang may pinakamataas na karunungan. Siya ang may sovereignty sa lahat ng aspeto ng buhay. Ibig sabihin, God holds ultimate authority. Si Lord ay may unmatched na kapangyarihan, hindi mapapantayan ng kung sino man. Kaya nga, alam niyo po ba, yung Lord of armies na binanggit dito, yung says the Lord of armies. Ito po ay nangangahulugang commander ng lahat ng heavenly armies. Commander ng lahat ng heavenly armies. Di ba po, sa Bible, inihahalin tulad yung mga angels sa stars. Kaya nga magkakaroon tayo ng idea doon, dati akala nilang stars million lang. Mamaya sabi nila 10 billion ang stars nung tumindi na yung technology. Mamaya dyan, trillion na ngayon ang stars.
O sabihin na natin, yung pinag-uralan natin noong nakaraan, sabi sa Revelation, na 1/3 nun, hinampas ng Diyos. Nag-rebel sumama Nagoyo ni Satanas. Biruin mo nagoyo ito. Lumaban kay Lord. Tapos isa lang ang dumali sa kanila, hindi pa nila kaya. Si Archangel Michael, hindi na kaya. Biruin mo, sabi ko nga, yung isang angel lang ng Diyos na leader, hindi mo na kaya, tinalo mo pa si Lord. Pero sabi dito, sabi natin, may natira pa. Ang dami pa nun. Lord of armies, yung binanggit dito. Lord of hosts. So it pictures God as the commander of heaven's armies. Commander ng lahat ng heavenly armies. Remember that every angel is under his authority. Siya ang hari ng lahat ng hari. Siya ang Panginoon lahat ng kapangyarihan. Siya ang may control sa bawat sitwasyon. So, listen, sa discouraged na si Zerubbabel, this title na Lord of Armies o Lord of Hosts was deeply comforting. Bakit? So this means that the temple was not ultimately, so ngayon dahil not by might, sabi niya, nor by power, but by my spirit, says the Lord of armies. O ngayon, itong templong ipinapatayo sa akin was not ultimately responsibility ko na lang. Hindi na sa akin to ngayon. This is already God's mission. The one who commands heaven's armies had promised to accomplish it. Commander Ang ibig sabihin nito, siya na magko-command ngayon. So habang nakikita ni Zerubbabel ang kakulangan, pinapaalala ng Diyos ang kanyang walang hanggang resources. If God's Spirit is the power, then God's sovereignty is the guarantee. Itong Lord of Hosts, Lord of Armies na ito yung guarantee ngayon ng tagumpay nila. Why? Pag sinabing Lord of Hosts, Lord of Armies, God is in control. Remember this, that the same God who is in control over the universe, over the earth, over this nation, is also the same God who is in control over your situation. Yung Diyos na may hawak sa mundong ito hanggang ngayon, siya rin ang may control sa pinagdadaanan mo ngayon. So kung kaya ni Lord bitbitin to, kaya ni Lord yung problema natin. Come on! Kung kaya ni Lord gawin ang mga bagay na ito na nakikita mo, hindi kaya din ni Lord to. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ni Lord. Mas malaki ang ating Panginoon. Tandaan natin, pwedeng dito hindi maliit ang problema. Malaki naman talaga yung problema, so hindi maliit ang problema. Kaya lang, mas malaki lang talaga si Lord. Hindi maliit ang problema. Yung pinakaharap ng katabi mo, maniwala ka, hindi maliit problema niyan. Maayos lang manamit yan ngayon, pero hindi maliit ang problema niyan. Kahit tumingin ka sa harap mo, sa likod, sa kaliwa, sa kanan, hindi maliit ang problema niyan. Nakakangiti lang yan ngayon, pero tandaan natin, yes, hindi maliit ang problema, pero sadyang napakalaki lang talaga ng Diyos natin. Amen po ba? Malaki man ang problema, tandaan mo, mas malaki si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, mas malaki si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Kaya sinabi ni A.W. Tozer, God is looking for people through whom He can do the impossible. Again, God is looking for people through whom He can do the impossible. So faith grows when our view of God becomes bigger than our view of our problems. Faith grows when our view of God becomes bigger than our view of our problems. Doon siya lumalaki ang pananampalataya pag mas malaki na ang tingin mo kay Lord kaysa sa laki ng pinagdadaanan mo. Tumitindi na ang pananampalataya ng tao. So ano man ang assignment ng Diyos sa'yo, pamilya, negosyo, ministry, church, career,
Discipleship, huwag mong sukatin ang assignment base sa lakas mo. Mabibinbin ka lang na napakatagal o hindi mo na magagawa yan. Kasi wala ka nga eh. Sukatin mo ang assignment mo base sa laki ng Diyos. Ngayon, kung malaki ang tingin mo sa Diyos, malaki ang magagawa niya sa buhay mo. Malaki ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Take note, the God who called you is also the God who will sustain you. The God who called you is also the same God who will sustain you. So kapag ang Diyos ay nag-umpisa, tandaan natin to, siya rin ang tatapos. Kapag si Lord ang nag-umpisa, siya rin ang tatapos. Kaya nga, He who began a good works in you will carry it on to completion. Si Lord ang kukumpleto. Kaya napaka-importante po, remember God's supremacy. Kapag lumalaki na yung pinagdadaanan natin, sino po sa inyo dito malinaw na may pinagdadaanan kang mabigat, malaki? Lahat naman tayo, iba't ibang area eh. Maybe sa health mo, yung iba dito, maybe yung iba sa finances, maybe yung iba sa family, maybe yung iba spiritually or mentally. Maybe ang laki-laki na ng pinagdadaanan natin. Napakalaki. Pero yung pangatlo, ano sinabi natin? Paano makaka-accomplish ang isang ordinaryong tao ng isang extraordinary na assignment? Eh, pambihira. Tumingin ka na sa Panginoon. Alalahanin mo na mas malaki si Lord kaysa sa pinagdadaanan mo. Alalahanin mo na God is bigger than your problem. God is bigger than your dream. God is bigger than any situation na pinagdadaanan natin ngayon, maging sa kondisyon mo as I end this. Alam niyo po, may isang tatay po na pinabuhat ang anak niya na mabigat na cabinet. Sabi niya, anak, buhatin mo tong cabinet na ito. Alam niyo po, tinulak ng bata ng buong lakas niya yung cabinet na yon na pinapabuhat ng tatay niya. Anong nangyari dun sa bata? Dahil napakalaki ng cabinet, namula po yung mukha ng bata. Pagod na pagod ngayon yung bata. Sa huli, dahil di niya na kayang itulak yung cabinet na yun, di niya kaya mailipat, umiyak na lang yung bata. Tapos bumalik dun sa tatay niya. Sabi niya ganun, Tay, ginawa ko na po yung lahat na kaya ko, habang pulang-pula, habang pagod na pagod yung bata, habang umiiyak. Ginawa ko na po ang lahat. Sabi niya ganun, di ko maitulak, di ko mabuhat to. So ngumiti po yung tatay niya. Tapos sinabi, anak, hindi mo pa ginawa lahat? Sabi ganun, di po, ginawa ko na eh. Lahat na po ng kakayahan ko, lahat na ng nabasa ko, nang alam ko, ginawa ko na po. Hindi ko po kaya. Ginawa ko na po ang lahat, nak, hindi mo pa ginawa ang lahat. So nagtaka po yung bata. Sabi ngayon nun, tatay niya, nak, hindi mo pa ginawa ang lahat. Kasi hindi ka pa humingi ng tulong sa akin. Hindi ka pa lumapit sa akin. Alam niyo po, ganyan din tayo. Kapag may assignment ang Diyos, kapag may extraordinary tayong gagawin, beyond ng limit natin, madalas, inuunahan natin siya. Tinitingnan agad natin yung kakulangan natin, hindi mo talaga magagawa. Tinitingnan natin yung past natin na hindi maganda, kukompare natin sa iba, hindi mo talaga magagawa yan. Titignan natin yung opposition, daming di nagtitiwala sa'yo. Madami nagkikriticize sa'yo. Ay, gumawa ka nga ng mabuti, maganda nga ginagawa mo, may nagkikriticize sa'yo. Eh. Si Lord nga hanggang ngayon may nagkikriticize sa Kanya. Eh. Dahil naman magkikriticize sa'yo, hindi ka natutuloy. Wala magagawa. So, uunahin ng tao yung kanyang sarili. At inuunahan niya na lang ng Diyos kung ano man ang dapat niyang gawin, tutuloy, susuko. Madalas push tayo ng push, work tayo ng work, stress tayo ng stress. Pero nakakalimutan nating humingi ng tulong sa Holy Spirit. At kinalaunan, purihin ng Panginoon, maririnig na lang natin ang paalala ng Diyos. Ano yun? Not by might. Nak. Boy. Ate, kuya, baka ito yung sinasabi sa atin ni Lord ngayon, not by might, nor by power,
by my Spirit, says the Lord of armies. Says the Lord of hosts. So ano ang assignment na sinusubukan mong gawin sa sarili mong lakas ngayon? Ano yung mga burdens na matagal mo nang pinapasan ng mag-isa? Ngayong araw, lumipat ka from self to spirit. Paano yon? Paano lumipat from self to spirit? Sinabi na natin, reject self-dependence. Pag magde-depend ka sa kulang na ikaw, sa kapos na ikaw, sa feeling natin napakatalinong ikaw, pero at the end of the day, kulang, hindi ko kaya, Lord. Ano nangyari sa diploma ko? 5 taon? 10 taon, kapos? Kaya nga, reject self-dependence. Hindi sinabi, huwag ka mag-aral ka. Pero kasi, insufficient siya. Pag wala si Lord, yun ang ibig sabihin ng self to spirit. Lumilipat ka na ngayon pag nireject mo na yung self-dependence. Pangalawa, rely on the Spirit. Hindi mo nakikita yung source, pero kita mo yung result. Hindi kita yung source ng mga apostol. But sinabi lang ng Diyos sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Umabot hanggang sa atin. Paano nangyari yun? Mga kulang-kulang din tong mga disciples na to. Hindi perfecto tong mga disciples na ito. Napaka-ordinaryo ng mga disciples na ito. Paano nangyari yon? Kasi nag-rely sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And remember God's supremacy. God is in control. Siya ang may kapangyarihan na hindi mapapantayan kailanman. At makikita mo na lang ng imposible sa tao, posible pala kay Lord. Natandaan ko po noon, dumating ang panahon, dito nga yata yun o sa kabila, sa SM. Lalakad ako, biglang nag-flashback sa akin yung nangyari. Nag-flashback sa akin. Sabi ko, Lord, sino ba tong taong naglilid na to? Parang wala naman ako dati Parang tutoy lang naman ako dati. Pat-pat nga lang ako dati. Bopols nga ako dati. Hindi nga ako rofer Sabi ko, last section na ako. Last pa na upuan yung upuan ko. Hindi ko alam ang gagawin. Tawag sa akin, yagit. Sabi sa mga magulang ko, wala daw mangyayari sa buhay ko. Lord, paano nangyari ito, Lord? Paano nangyari ang lahat ng ito? Paalala ni Lord, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of armies. Yes, bata ka pa. Yes, napakatanda mo na. Yes, kulang ang lakas mo. Yes, kulang ang resources mo. Yes, maraming walang tiwala sa'yo. Pero yes, pagkasama mo ang Panginoon, makikita mo lang nagawa mo dahil kumilos siya sa buhay mo. Purihin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. So kapag binigyan ka ng pangarap na sobrang laki at parang imposible, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag may mabigat na financial breakthrough kang pinaglalaban, napakabigat, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag may broken relationship o pamilyang kailangan ma-restore, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag may tao kang kailangang patawarin pero sobrang hirap gawin, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag nagdududa ka na sa calling at purpose mo sa buhay, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag may giant o matinding problema na humaharang sa dadaanan mo, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag may karamdaman na sabi ni Lord, pag-pray mo, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag pakiramdam mo, hindi ka sapat o kulang ang credential mo,
para sa task na pinapagawa sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. At kapag overwhelmed ka na sa responsibilidad at gusto mo nang sumuko, sabihin mo sa sarili mo, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Tayo po lahat ay pipikit. At habang ikaw ay nakapikit ngayon, pagbulay-bulayan mo. Ito na pag-usapan natin ngayon. Kapag binigyan ka ni Lord ng pangarap na sobrang laki at parang imposible, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kapag pakiramdam mo, ubos na ang lakas at wisdom mo sa leadership, tell yourself, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Not by might. Ngayong oras na ito, ano yung mabibigat na responsibilidad na meron ka? Ano yung mga bagay na tila baga parang this is beyond me. This is beyond my credentials. This is beyond my status. Lord, di po kaya. Na tila baga nakakaranas ka ngayon ng parang, Lord, sumuko. Ang hirap, Lord. Hirap pala maging tatay. Hirap pala maging nanay. Hirap palang mangarap, Lord. Hirap palang pumasan, Lord, ng pamilya. Hirap palang maging leader. Ang hirap pala maging babae sa ganitong klaseng environment. Lord, ang hirap. Kapag ganito yung sitwasyon. Yes. Sometimes dadaan tayo sa ganyang mga tanong at ganyang sitwasyon para mawala yung self-reliance natin. Nararamdaman mo na ba yan ngayon? Meron bang area sa buhay mo na yan ang nararamdaman mo? Ngayon, yan ang magandang panimula na ngayon. Why? Tell yourself, this is the word of the Lord. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Says the Lord. Ngayong oras na ito, kung sinasabi mo, Lord, pagod na po ako. But instead na, Lord, sumuko ko dahil sa problema, hindi ka maigi. Instead na sabihin mong, susuko ako sa problema, sabihin mo na lang, Lord, isusuko ko ito sa iyo. How among you here today, this is your first time, maybe in-invite ka sa lugar na ito. O kaya napadaan ka lang sa lugar na ito, nang una parang wala lang. Hindi mo alam anong purpose. Hindi mo alam kung bakit. Pero may dahilan si Lord. Maybe this is your first time na napakinggan ng mensaheng ito at kanina kapag inuudyo ka ng Panginoon, start relying on yourself. Bago ka sumurrender, huwag mo na ituloy yan. Isurrender mo muna yung buhay mo kay Lord. Kasi siya ang Lord of heaven's armies. Kung meron ka mang pagsusukuan, wag sa problema. Wag sa sitwasyon. Isuko mo yung buhay mo, yung lakas mo, yung problema mo kay Lord. So if you want to give your life to the Lord, if you want to surrender your life to the Lord today, bibilang ako ng 3, tataas mo na mabilis yung kamay mo na sinasabi mo, Lord, I want to surrender everything to you. But Lord, save me. Save me, Lord. Iligtas mo po ako, Panginoon. Ngayong araw na ito, lift up your hands, mananalangin tayo ngayong oras na ito. 1, 2, 3. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I
admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Empower me. Empower me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ito, sumuko ka na rin lang kay Lord. Huwag ka nang sumuko sa sitwasyon mo. Ituloy mo ang buhay. Magpatuloy ka, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Sino man sa atin sa lugar na ito, nakakaramdam ka ng parang kay Zerubbabel, konti na lamang ng resources. Maraming mga taong parang wala ng tiwala. Nakakaramdam matinding discouragement. This is the word of the Lord for you today. Not by might. Gagamitin mo yung gift na binigay sa'yo ni Lord. Gagamitin mo yung mga trainings na binigay sa'yo ni Lord kasi bigay sa'yo yan ni Lord. But starting today, don't forget Him. Huwag mo siyang tatanggalin sa time mo. Huwag mo siyang tatanggalin sa treasure mo, sa kapirahan mo, sa resources mo. Huwag mo siyang tatanggalin sa talento mo. Huwag mo siyang tatanggalin sa buhay mo. Remember your Creator in the days of your youth, habang malakas ka pa. Remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Right now, I will give you 30 seconds to 1 minute. Remember the Lord right now. Sige, tignan mo yung kakulangan mo. Nakita mo ba? Hindi maliit, hindi napakalaki, di ba? Hindi napakaliit ng problemang yan. Maybe some of you parang napakalaki. Pero tignan mo ngayon yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo nakikita para umasa ka. Tignan mo yung resulta niya. Tignan mo yung mundo. Tignan mo na yung sarili mo. Kahit gaano kagaling ang tao, robot lang ang kayang gawin yan. Hindi kayang gumawa ng perpekto na kamay, perpektong ulo, perpektong mata. Si Lord lang. Si Lord lang. Yan din yung Diyos. Nagagawa ng kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Hindi maliit ang problema, pero sadyang napakalaki lang ni Lord. I-compare mo ngayon si Lord. Yung lumikhang yan, yung kita mo yung epekto ng kapangyarihan ng Diyos, compare mo ngayon sa problema mo. Tignan mo ngayon yung problema mo. Habang lumalaki ang tingin mo kay Lord, mas lumiliit ang pinagdadaanan mo. Mas lumiliit yung rason para sumuko ka. Last 30 seconds. Tignan mo yung laki ng problema. Yes. Pero tignan mo yung laki ng Diyos. Maraming salamat sa panonood ng Amazing Hope Church YouTube channel today. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming live services, Bible discussions at mga bagong messages. Gusto rin naming marinig ang iyong story. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, kung ano yung nangusap sa puso mo ngayon at paano ka namin maipapanalangin. At kung nais mong suportahan ang ministring ito, maaari mong i-click ang give button. Ang iyong suporta ay makakatulong sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-abot sa mas maraming tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. God bless you and we'll see you in our next video.